King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1438. Ang kalooban ng God Lord. Paano ito nangyari? Ang Ancient God Giant Devil ay nabigla. Kahit na si Zhao Fang ay talagang may kakayahan, hindi siya maaaring gumawa ng mga kahanga-hangang resulta. Sa nakalipas na ilang araw, ang Ancient Soul Hall ay dumanas ng matinding pagkalugi. Kahit na mas maraming reinforcement ang dumating mula sa likuran, nabigo pa rin silang tumagos sa puso ng scorching underworld. Sa kabaligtaran, ang mga miyembro ng Giant God Hall sa labas ay lumalakas at lumalakas habang nagkakaroon sila ng higit na karanasan at hinahasa ang kanilang sarili sa pamamagitan ng labanan. Ang kaibigan ni Lord Wuang ay talagang pambihira. Nakangiti na ngayon ang ilan sa mga miyembro ng upper echelon na nakatarget kay Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang si Zhao Fang ang kaibigan ng Hall Master, siya rin ang tunay na pakikitungo, na nagbibigay ng serbisyo para sa Giant God Hall. Sa pamumuno ni Zhao Fang, ang paghahanap ng Ancient Soul Hall ay hindi nagawang gumawa ng anumang pag-unlad, at ang mga numero nito ay patuloy na bumababa. Ikinagalak ito ng mga miyembro ng Giant God Hall, at ginamit nila ang panahong ito upang linangin at palakasin ang kanilang mga sarili upang maghanda para sa mas malaking digmaan na darating. Sa loob ng space-time robe, nililinang pa rin ni Zhao Fang ang Heaven Soul Feather Spirit Stone. Buzz! Buzz! Isang kakaibang enerhiya ng kaluluwa ang patuloy na umaagos palabas ng Heaven Soul Feather Spirit Stone at papunta sa kaluluwang katawan ni Zhao Fang. Sa ngayon, nakuha na ni Zhao Fang ang karamihan ng asensya sa Heaven Soul Feather Spirit Stone. Ang kanyang kaluluwa ay nasa gitna ng patuloy na pagpapabuti. Sa sandaling ito, nagpadala ng mensahe si Zhao Wan. Matapos ang maraming pagkalugi na naranasan nito, binago ng Ancient Soul Hall ang mga estratehiya. Binawasan nito ang bilang ng mga koponan at pinataas ang bilang ng mga miyembro sa bawat koponan. 4 na team ang natuklasan hanggang ngayon, 3 sa kanila ang pinamumunuan ng Half-Step God Lords. Sa sitwasyong ito, kailangan ng Giant God Hall na bumuo ng parehong malalakas na team. Kung hindi, wala silang magagawa. Kayong 3 ang mamumuno sa isang team. Ipinadala ni Zhao Fang ang kanyang plano. Ang Black Destruction Dragon, na kasalukuyang naglilinang sa space-time robe, ay biglang nagmulat ng mga mata. Naabot mo lang ang peak rank 9. Lumabas ka at hasain mo ang sarili mo. Ang boses ng kaluluwa ni Zhao Fang ay umalangaw-ngaw sa isipan ng Black Destruction Dragon. Oo, Master. Ang mga mata ng Black Destruction Dragon ay sumikat ng madilim na apoy. Ang pagpatay at pagkasira ay ang pinakadakilang kagalakan para sa Destruction Dragon Race. Sa Scorching Underworld, ang mga miyembro ng Giant God Hall ay bumuo ng 3 koponan, bawat isa ay pinamumunuan ng isa sa mga clone ni Zhao Fang. Bagaman nagkaroon kami ng kalamangan sa mga nakaraang sagupaan, kung patuloy naming gagamitin ang pamamaraang ito upang labanan ang Ancient Soul Hall, babagsak ang aming mga pagkakataong manalo. Kung mas marami ang mga numero, mas mahirap mag-ambush. Ang panig na makikinabang sa ganitong paraan ng pakikipaglaban ay ang Ancient Soul Hall. Leader, ano ang diskarte natin sa labanan? Medyo nataranta ang ilang miyembro ng pangkat. Sa napakaraming tao, magiging mas mahirap na masaktan ng husto ang kalaban. At kung hindi sila kalaban ng kalaban, mas mahirap ding tumakbo. Sa madaling salita, inisip nilang lahat na ang bagong diskarte na ito ay lubhang nakapipinsala. Huwag ka nang magtanong pa. Simulan na ang operasyon. Pinangunahan ni Zhao Kong ang kanyang koponan sa malayo. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, nakatagpo sila ng koponan ng Ancient Soul Hall. Patayin. Direktang utos ni Zhao Kong. Ano? Leader, ang pangkat na iyon ay may kalahating hakbang na God Lord. Sa mga tuntunin ng pangkalahatang lakas, ito ay mas malakas kaysa sa atin. Agad na sabi ng isang rank 9 Ancient God. Siya ay orihinal na naniniwala na si Zhao Kong ay may ilang napakatalino na plano, ngunit ito ay lumabas na umaatake lamang sa anumang kaaway na kanilang nadatnan. Ngunit wala nang babalikan ngayon, dahil napakaraming tao para tumalikod at tumakbo. Mga labi ng Giant God Hall, mamatay. Ang isang naka-gray na elder ng Ancient Soul Hall ay masamang tumawa habang pinangungunahan niya ang kanyang koponan pasulong. Magkakaroon ako ng laban sa iyo.
Hinarap ni Zhao Kong ang kalahating hakbang na Godlord. Swoosh! Isang pilak pulang espada ang lumitaw sa kanyang kamay, na paulit-ulit niyang itinulak pasulong, na lumikha ng isang lambat ng mga imahe ng espada. Ang silver red sword na ito ay isa sa mga samsam na nakuha ni Zhao Feng mula sa digmaan sa Blazing Gold Race. Naglalaman ito ng space intent at fire intent, kaya ibinigay niya ito kay Zhao Kong. Isang maliit na trick. Ikinaway ng matanda na nakasuot ng kulay abo ang magkabilang palad, na lumikha ng isang higanteng palad na gawa sa umiikot na itim na ulap na bumangga sa lambat ng mga imahe ng espada. Extreme Space Slash. Ang Eyes of Space-Time ni Zhao Kong ay kumikislap na may starry silver na liwanag habang sila ay pumutok ng malakas na space-time energy. Ang kanyang Eyes of Space-Time ay hindi pangkaraniwan dahil malapit na sila sa quasi-god eye level. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit siya ang pinakamalakas sa mga clone ni Zhao Feng. Whoosh! Isang di tunay na talam ng pilak ang nabuo sa harap ni Zhao Kong, at pagkatapos ay kumurap ito, at sumunod na lumitaw sa harap mismo ng naka-gray na elder. Napakalakas ng space-time energy. Nagulat ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Para sa isang tao sa cultivation ni Zhao Kong na gumamit ng napakalakas na pag-atake ay talagang hindi pangkaraniwan. Ngunit ang matanda na nakasuot ng kulay abo ay isa pa ring half-step godlord, at higit na nalampasan niya ang rank 9 Zhao Kong sa maraming aspeto. Boom! Ang divine power ay sumabog sa kanyang katawan, na bumubuo ng pader ng itim na enerhiya na humarang sa pag-atake ni Zhao Kong. Ang matanda na may kulay abo na damit ay mabilis na nagsimula sa kanyang ganting atake. Sa harap ng isang buong puwersang pag-atake mula sa isang kalahating hakbang na godlord, kahit si Zhao Kong ay nakaiwas lamang. Leader, hindi maganda ang sitwasyon. Anong gagawin natin? Nag-aalalang tanong ng isang rank 9 ancient god. Sila ang may problema. Malamig na ngumisi si Zhao Kong. Boom! Sa sandaling ito, isang mapaminsalang enerhiya na gustong sirain ang lahat ay biglang bumaba. Ang mga bloodline sa magkabilang panig ay hindi maipaliwanag na nanginginig sa takot. Swish! Isang lalaking may kulay itim na laki ang lumitaw sa harap ng lahat. Hahaha, nagkakagulo lang. Kayong lahat, manginig sa ilalim ng apoy ng Destruction Dragon Race. Sa sandaling lumitaw ang Black Destruction Dragon, bumaril ito patungo sa nakatatandang kulay abong damit. Mga reinforcement. Nakahinga ng maluwag ang mga miyembro ng Giant God Hall nang makita ito. Hindi. Itong bloodline energy. Maaaring ito ay ang Destruction Dragon Race. Nanlamig sa takot ang mukha ng matanda na may kulay abong damit. Ang Destruction Dragon Race ay isa sa mythical top 10 ancient races. Space-time shackle. Mukhang handa na si Zhao Kong, at ang kanyang mga mata ay agad na nagpakawala ng pinakamataas na enerhiya ng space-time. Biglang, ang napakalakas na space-time na enerhiya na ito ay bumuo ng isang hadlang sa paligid ng matanda na nakasuot ng kulay abo at tinatakan siya sa loob. Kahit sa loob ng kanyang katawan, ang naka-gray na nakasuot na elder ay pinigilan ng space-time energy. Mawasak ka para sa akin. Ang matanda ay sumabog sa lahat ng kanyang divine power, at ang space-time na enerhiya sa kanyang paligid ay naging magulo at nagpakita ng mga palatandaan ng pag-crack. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang Black Destruction Dragon. Destruction Dragon Blast. Ang mga braso ng Black Destruction Dragon ay naging mga itim na dragon na sumugod pasulong. Boom! Bang! Pinalipad ng Black Destruction Dragon ang matanda na nakasuot ng kulay abo, na nagsusuka ng dugo habang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Swish! Swish! Agad na hinabol ni Zhao Kong at ng Black Destruction Dragon. Pareho silang kumuha ng pinakamataas na kalidad na mga divine artifact at binugbog ang matanda na may kulay abong damit. Dahil sa kawalan ng kakayahang makalaban, ang matanda ay mabilis na pinatay. Pagkatapos ng lahat, ang nakaabo na elder na ito ay isang napakakatamtamang kalahating hakbang na godlord habang ang Black Destruction Dragon ay naglalaman ng mythical blood ng ikasyam na ranggo na lahi. Nagtataglay ito ng hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa opens iba at maaaring hamanin ang mga kalaban na mas mataas sa antas nito. Dahil sa tulong din ito ni Zhao Kong, hindi makatwiran na patayin ang nakatatandang nakasuot ng kulay abo. Sa pagkamatay ng kalahating hakbang na godlord,
Ang natitirang mga miyembro ng pangkat ng Ancient Soul Hall ay nawalan ng anumang kakayahang lumaban. Sa huli, higit sa kalahati ng pangkat ng Ancient Soul Hall ang napatay, kasama ang mga nakaligtas na nagkalat. Sa Ancient Soul Hall base sa loob ng Scorching Underworld. Kalokohan, paano nangyari ito? Ang ekspresyon ng Godlord Evil Spirit ay mabagsik at nagngangalit sa galit. Ang Ancient Soul Hall ay natalo sa bawat sagupaan sa Giant God Hall hanggang ngayon, at ang kabilang panig ay hindi pa gumamit ng kahit anong half-step Godlords. Ito ay nag-iwan ng Godlord Evil Spirit pakiramdam lubos na napahiya. Ang mga Ancient God experts ng Ancient Soul Hall sa paligid niya ay nanginginig sa takot. Sa mga nakaraang sagupaan, pangunahin na ang tatlong kapu-apuhan ng God ay na may mahusay na pagganap at madalas na talunin ang mga koponan mula sa aming paksayon. Pero ngayon, biglang lumitaw ang isang eksperto sa Destruction Dragon Race. Isang kalahating hakbang Godlord ang nag-ulat ng pinakabagong katalinuhan. Dahil sa nalaman nila sa mga nakaraang sagupaan sa pagitan ng dalawang paksayon, makikita nila na ang tatlong inapo ng God ay na ito at ang eksperto sa Destruction Dragon Race ay kamakailan lamang lumitaw. Destruction Dragon Race. Nanginig ang lahat ng miyembro sa pagbanggit sa lahing ito. Sa karagdagan, silang apat ay may pinakamataas na kalidad na mga divine artifact. Idinagdag ng isa pang tao. Ano? Nagulat ang Godlord Evil Spirit. Ang tatlong inapo ng God ay at ang Destruction Dragon na biglang lumitaw ay medyo kakaiba na. Naghinala pa siya na may malakas na paksayon ang tumutulong sa Giant God Hall mula sa mga anino. At ngayong alam niyang lahat sila ay may pinakamataas na kalidad na mga divine artifact, masigurado siya sa teoryang ito. Ngunit gayunpaman, ang paksayon sa likod ng Giant God Hall ay maaaring kasing lakas ng paksayon sa likod nila. Ako mismo ang kikilos at aalamin kung saan nanggaling ang mga taong ito, tahimik na sabi ng Godlord Evil Spirit sa kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit hindi siya gumawa ng aksyon noon ay dahil siya lamang ang naruroon na Godlord. Kung siya ay walang ingat na kumilos at nauwi sa napapaligiran ng Godlords ng Giant God Hall, ang mga pagkalugi ay mas malala pa. Ngunit ngayon, determinado siyang kumilos at imbestigahan ang bagay para sa kanyang sarili. Wala nang mas mahusay kaysa sa pagtakbo sa tatlong mga inapo ng God ay o ang Destruction Dragon. Sa pamamagitan ng paghuli sa mga ito, hindi lamang siya makakakuha ng mahalagang impormasyon kundi pati na rin ng isang pinakamataas na kalidad na divine artifact. Sa loob ng Spacetime Robe. Kling. Basag. Ang Heaven Soul Feather Spirit Stone sa harap ni Zhao Feng ay biglang gumuho at naging pulbos. Ang kanyang soul intent ay nasa isang hindi tunay at ilusyon na estado. Unti-unti, ang soul intent ni Zhao Feng ay nagsimulang lumawak at kumawala sa kanyang katawan, tumakas sa mga hangganan ng Spacetime Robe Dimension at sumanib sa mas malaking mundo sa kabila. Swish! Bahagyang nanginig ang mundo, at maririnig ang paminsan-minsang kulog. Sa sandaling ito, ang soul intent ni Zhao Feng ay nalampasan ang lahat, na tila naging kinatawan ng langit at lupa. Boom! Ang nagbabagang makamandag na ambon ay nahulog sa kaguluhan, na lalong nagpapataas sa panganib ng Scorching Underworld. Ang mga taong naglalakbay sa Scorching Underworld ay agad na huminto at ginawa ang lahat ng kanilang pagsisikap upang labanan ang apoy na lason. Kaboom! Ang isang kalooban na maaaring yumanig sa mundo ay tila lumampas sa isang hadlang, na naglalabas ng isang hindi maaalis na presyon na maaaring sugpuin ang lahat ng bagay. Sa sandaling ito, ang hindi mabilang na mga nilalang na naninirahan sa isang radius na 100,000 ilang li ay pakiramdam na ang kanilang mga kaluluwa ay tinamaan ng isang kidlat, na napakalaking dahilan upang silang lahat ay bumagsak at yumuko. Sa loob ng Divine Kingdom ng Giant God Hall. Ang kalooban ng Godlord. Agad na binuksan ni Xin Wuang ang kanyang mga mata. Swish! Swish! Sa mga nakapalibot na bulwagan, ilang makapangyarihang Ancient God at kalahating hakbang na Godlord ang lumipad palabas na may tame-time na ekspresyon. Maaaring gumawa ng isa pang Godlord ang Ancient Soul Hall. Labis na nag-aalala ang Grand Elder. Ang kalooban Godlord ay nanggaling sa labas. Siguradong dahil may bagong Godlord ang lumitaw sa loob ng Ancient Soul Hall. Ganun din ang iniisip ng iba, at walang alinlangan na matinding dagok ito sa moral ng Giant God Race.
Ang Giant God Hall ay may mas kaunting God Lords kaysa sa Ancient Soul Hall, at kung ang Ancient Soul Hall ay may ibang God Lord. Hindi iyon sigurado. Bulong ni Xin Huang sa kanyang sarili, isang pilak na buhok na figure ang umuusbong sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, ang God Lord Will na biglang nagpakita ay nagsimulang dahan-daang umatras. King of Gods, Kabanata 1439. Paglaban at pagpatay sa isang God Lord. Sa isang lugar sa scorching underworld, ang God Lord Evil Spirit ay nasa kalagitnaan pa lang ng paghahandang itago ang sarili at imbestigahan ang tatlong inapo ng God Eye at ang Destruction Dragon nang may maramdaman siya. Ang kalooban ng God Lord. Biglang itinaas ng God Lord Evil Spirit ang kanyang ulo sa pagkataranta. Damang-dama niya ang malayong God Lord Will na iyon. Maaaring gumawa ang Giant God Hall ng isa pang God Lord. Nagulat ang God Lord Evil Spirit. Ngunit kung ito ay totoo, ang Giant God Hall ay dapat na itago ang God Lord na ito upang magsilbing isang trump card na maaaring alisin sa panahon ng pangunahing digmaan upang mahuli ang kanilang mga kaaway na hindi nakabantay. Hindi dapat ito basta-basta inihayag ng ganito. Sinong nandyan? Biglang may naramdaman ang God Lord Evil Spirit at tumalikod. God Lord Evil Spirit, talagang naging matapang kang maglakas loob at makipagsapalaran ng mag-isa. Isang itim na figure ang dahan-dahang lumabas mula sa kawalan. God Lord Gloomhaven. Natuwa ang God Lord Evil Spirit. Halos lahat ng mga bagay ng Ancient Soul Hall, malaki man o maliit, ay pinangangasiwaan ng God Lord Gloomhaven, at ang God Lord Gloomhaven ay mas malakas kaysa sa kanya. Siguro naramdaman mo rin ito. Ang biglaang God Lord Will. Tawag ng God Lord Evil Spirit. Tara na at sabay-sabay tayong tumingin. Magagamit din natin ang pagkakataong ito para subukan ang lakas ng Giant God Hall. Nagdilim ang mga mata ni God Lord Gloomhaven. Kara-rating lang niya pero alam na niya ang ilang basics tungkol sa sitwasyon. Gayunpaman, ngayon ay nagkaroon ng bagong God Lord Will sa Giant God Hall. Kung una silang makakalap ng ilang impormasyon, mas madaling harapin ang banta pagdating ng oras. Kaya, nagpasya siyang sundin ang God Lord Evil Spirit at lihim na imbestigahan ang kaaway. Kahit na nadiskubre sila ng Giant God Hall, maaari lang silang umatras kaagad. Sa loob ng space-time robe, sa kanyang soul intent na umabot na sa God Lord level, mabilis na binawi ni Zhao Fang ang kanyang kapangyarihan, gamit ang bagong natagpuang lakas na ito para patatagin ang kanyang cultivation. Sa antas na ito ng soul intent, naging mas mahusay siya sa paggamit ng kanyang iba't ibang uri ng enerhiya. Makalipas ang ilang araw, tinapos ni Zhao Fang ang kanyang pag-iisa. Sa sandaling ito, ganap na niyang na-stabilize ang kanyang cultivation sa half-step na God Lord level, pinataas ang kanyang kabuuang lakas ng isa pang level. Nararamdaman din ni Zhao Fang na medyo nagbago ang God Spiritual ay sa pambihirang tagumpay sa kanyang soul intent. Swish! Pagkatapos umalis sa dimensyon ng space-time robe, ginamit niya ang kanyang God Spiritual ay para obserbahan ang sitwasyon sa scorching underworld. Marahan na napabuntong hininga si Zhao Fang. Bahagya niyang na-activate ang kanyang kaliwang mata nang matuklasan niya na ang eye bloodline energy ng God Spiritual Eye ay tumanggap ng malaking tulong. Ito ay malinaw na isang bagay na dinala ng God Lord Will. Dahil sa lakas na ito, parang sisibog na ang kaliwang mata niya. Malabo niyang naramdaman na ang origin energy sa kanyang kaliwang mata ay umabot sa hindi pa nagagawang tipong point. Ancient Soul Hall God Lords. Nakatuon ang mga mata ni Zhao Fang sa dalawang malabong figure sa pinakadulo ng kanyang paningin. Nasa malapit ang team na pinamumunuan ni Zhao Wan, kaya agad silang pina-address ni Zhao Fang. Kahit na may pambihirang lakas at pinakamataas na kalidad na divine artifact ni Zhao Wan, papatayin pa rin siya nang wala pang isang segundo ng isang God Lord of Ancient Soul Hall. Swish! Isang dilaw na token ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang, na ginamit niya upang ipadala ang impormasyong ito. Samantala, ang God Lord Evil Spirit at God Lord Gloomhaven ay nagtago ng kanilang mga aura at dahan-daang lumalakad sa scorching underworld. May hindi tama sa pakiramdam. Nagdilim ang ekspresyon ng God Lord Gloomhaven. Hindi sila nakatagpo ng anumang ambush o trail sa buong paglalakbay nila. Tumango ang God Lord Evil Spirit. Ang bawat God Lord ay nagtataglay ng napakalawak na karanasan, at masasabi niyang may kakaiba sa sitwasyong ito.
Ngunit walang mga godlord sa larangang ito ng digmaan. Paano makikita ng isang ordinaryong ancient god ang kanilang mga paraan ng pagtatago? Kahit na ginamit ng godlord ang kanilang divine sense at napansin sila, dapat ay napansin din nila ang kaaway. Umatras muna tayo. Ang godlord Gloomhaven ay biglang nagkaroon ng hindi mapakali na pakiramdam. Ngunit halos hindi na siya natapos sa pagsasalita nang sumabog ang dalawang makapangyarihang Godlord Aura, na naging dahilan upang kumulo ang mga pulang ambon ng scorching underworld. Whoosh! 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 Tatlong figure ang mabilis na pumunta sa Godlord Gloomhaven at Godlord Evil Spirit. Ngayong nandito ka na, hindi na kailangan pang bumalik. Tawag ng Grand Elder, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Hindi maganda. Nadiskubre talaga tayo. Napangiwi ang Godlord Evil Spirit. Ngunit naguguluhan pa rin siya kung paano nagawang mapansin ng Giant Godhole silang dalawa. Yellow Heavens, Solid Earth. Ang katawan ng Grand Elder ay lumundag ng divine power habang inilalabas niya ang kanyang mabigat na Law of Earth. Kaboom! Nayanig ang mundo at nagdilim. Diniin ng napakalaking bigat ang dalawang ancient soul-hole godlords, dahilan upang lumubog ang kanilang mga katawan at ang kanilang bilis ay bumaba. Boom! Ikinaway ng Grand Elder ang kanyang kanang kamay. Ang lupa ay nanginag, at pagkatapos ay isang madilim na pulang bundok ang bumagsak mula sa lupa at bumangga sa ancient soul-hole godlords. Umatras. Ang Godlord Gloomhaven ay tumawag. Silang dalawa ay parehong First Heaven Godlords habang si Xin Wuang at ang Grand Elder ay parehong nakatayo sa pinakamagagandang First Heaven Godlords. Bukod dito, ang lugar na ito ay teritoryo pa rin ng Giant Godhole. Agad nilang ginamit ang kapangyarihan ng kanilang mga batas upang labanan ang panggigipit ng Grand Elder. Bone Devouring Ghost Claw. Ang Godlord Evil Spirit ay tumawag, na nagpakawala ng hindi mabilang na itim na damit na skeleton spirit mula sa kanyang mga damit. Ang hindi mabilang na masasamang espiritu ay nagpalawak ng kanilang mga kuko, na bumubuo ng isang napakalaking masasamang kuko ng multo na palm unit sa bundok na lumalabas sa lupa. Boom! Bang! Crash! Parehong durog ang kuko at bundok. Matapos harangin ang unang pag-atake, naghanda silang dalawa na umatras. Ngunit pinili ng pag-atake ni Xin Wuang ang sandaling ito na dumating. Boom! Bang! Crash! Dalawang napakalaking palad na gawa sa 5 kulay na liwanag ang bumaba na may momentum na maaaring mawala ang lahat sa kanilang dinadaanan. Ang hiwa ng Fire Law sa pag-atake ay agad na nakuha ang lahat ng enerhiya ng apoy sa mundo, na pinalakas ang kapangyarihan nito. Ang lakas ni Xin Wuang ay mas malaki rin kaysa sa atin. Nagdilim ang mga mata ni Godlord Gloomhaven. Bilang karagdagan, ang sliver ng Fire Law ni Xin Wuang ay nagbigay sa kanya ng kalamangan sa larangang ito ng digmaan. Agad na pinaandar ng Godlord Evil Spirit ang puting bone necklace sa kanyang leeg. Isa itong pinakamataas na kalidad na defensive divine artifact. Sa isang kislap ng liwanag, lumikha ito ng mga patong-patong na pader ng buto sa harapan niya. Boom! Ang pag-atake ni Xin Wuang ay bumagsak sa defensive na divine artifact ng Godlord Evil Spirit. Ang mga patong ng mga pader ng buto ay nagsimulang mag-crack at gumuho at sa huli ay nadurog. Ngunit ang pag-atake ni Xin Wuang ay lubhang hamina. Ang mga labi ng pag-atake ay madaling naharang ng dalawang Godlord. Chaos Origin Divine Sword. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay pumutok ng eye intent. Ang Chaos Origin Divine Power sa loob ay nagiging dalawang Chaos Origin Divine Swords. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman niya ang pamamaga ng kanyang mata. Ang dreamy silver ball sa kanyang God Eye Dimension ay nanginginig na parang naabot na nito ang limitasyon nito, hindi na kayang tiisin ang origin energy sa loob. Swish! Swish! Dalawang miniature na Chaos Origin Divine Swords ang pumutok patungo sa dalawang kaaway na Godlords, nilamon ang enerhiya sa kanilang landas at lumakas. Anong malakas na enerhiya? Nagulat ang Grand Elder habang nakatingin sa dalawang maliliit na Chaos Origin Divine Swords. Itong batang ito. Bilisan mo at umiwas. Ang kanyang pag-atake ay hindi kasing simple ng nakikita niya. Agad na nakilala ng Godlord Gloomhaven si Zhao Fang at nagulat ito habang nagsasalita. Sa kanilang mga mata, si Zhao Fang ay isa lamang kalahating hakbang na Godlord,
at dahil nakatutok sila sa pagtakas, hindi nila gaanong pinansin si Zhao Fang. Ngunit biglang gumamit si Zhao Fang ng napakalakas na eye bloodline technique na naging dahilan upang mas seryosohin ni Godlord Gloomhaven si Zhao Fang. Whoosh! Ang dalawang Chaos Origin Divine Sword na iyon ay gumalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis at mayroon ding kapangyarihan ng time intent, kaya agad nilang nalampasan ang distansya. Arg! Sumigaw ang Godlord Evil Spirit nang lumitaw ang isang butas sa kanyang dibdib, itim na dugo ang bumubuhos. Ang iba pang Chaos Origin Divine Sword ay dumaan lamang sa balikat ng Godlord Gloomhaven. Ngayon lang. Naalarma ang Godlord Gloomhaven habang siya ay pinagpawisan ng malamig. Sa ilalim ng bigat ng pressure ng Grand Elder at ang mga epekto ng time intent, dapat ay imposible para sa kanya na makaiwas, ngunit nabigo ang eye bloodline technique ni Zhao Fang na tamaan siya. Napawi ang Ming ito. Kumunot din ang noo ni Zhao Fang. Sigurado na siya ngayon na ang kanyang soul intent na umabot sa Godlord level ay nagpapataas ng kapangyarihan ng kanyang God Spiritual Eye at nagpalakas ng kapangyarihan ng kanyang eye bloodline technique, na nagpapahintulot sa kanila na harapin ang matinding pinsala sa isang Godlord. Ngunit habang gumagamit ng eye bloodline techniques, makaramdam siya ng discomfort sa kanyang kaliwang mata na naging dahilan upang magkamali siya ng ganito. Ngunit sa mata ni Xin Huang at ng Grand Elder, ito ay sapat na hindi kapani-paniwala para sa eye bloodline technique ni Zhao Fang na masaktan ang Godlord Evil Spirit. Marahil ito ang killing move ni Zhao Fang, kaya normal lang para sa kanya na hindi ito makontrol ng maayos. Patayin. Ancient Soulhold Godlords. Patayin sila. Sa sandaling ito, dumating ang tatlong half-step Godlords mula sa Divine Kingdom ng Giant God Hall. Furious Heaven Slash. Isang mabagsik na itim na palakol ang lumitaw sa kamay ng Ancient God Giant Devil. Sa pag-indayog nito, lumikha siya ng palakol ng itim na enerhiya na ilang libong talampakan ang haba at nagtataglay ng nangingibabaw na momentum. Ang iba pang dalawang half-step Godlords ay gumamit ng sarili nilang malalakas na galaw para palibutan at patayin ang dalawang Ancient Soulhold Godlords. Umalis. Galit na sabi ng Godlord Gloomhaven. Sa pagdating ng half-step Godlords ng Giant God Hall, lumala pa ang sitwasyon. Buzz! Buzz! Ang Godlord Gloomhaven ay agad na nag-activate ng isang lihim na sining. Ang kanyang katawan ay kumikislap sa itim na enerhiya habang siya ay bumaril sa hangin sa hindi kapani-paniwalang bilis. Nagsimula na ring gumamit ng lihim na sining ang Godlord Evil Spirit para makatakas siya. Space-time seal. Itinuon ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata sa Godlord Evil Spirit at nagpadala ng isang alon ng mabigat na space-time energy. Sa isang iglap, ang mga layer ng hindi tunay na enerhiya ay bumaba sa Godlord Evil Spirit. Bumagal ang kanyang pag-iisip at paggalaw, at hindi niya nagamit ang kanyang sikretong sining sa oras. Ang galing! Ang mga puwersa ng Giant God Hall ay nagalak. Giant God Finger. Agad na pinalibot ni Xin Huang ang kanyang bloodline energy at inilabas ang isang daliri. Boom! Bang! Sa ilalim ng mga epekto ng space-time na enerhiya, ang Godlord Evil Spirit ay nagkaroon ng mas mabagal na oras ng reaksyon, dahilan upang siya ay itapon ng ilang linang pag-atake ni Xin Huang. Godlord Evil Spirit. Lumingon ang Godlord Gloomhaven at sumigaw. Ngunit ang Godlord Evil Spirit ay ganap na napalibutan ng mga miyembro ng Giant God Hall, na nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa na makatakas. At isa pang batch ng Peak Rank 9 expert ang darating mula sa Divine Kingdom of Giant God Hall. Kung bumalik ang Godlord Gloomhaven, magkakaroon din siya ng maliit na pagkakataon na mabuhay. Ang Godlord Gloomhaven ay nag-igting ang kanyang mga ngipin at nagpas siyang umatras ng mag-isa. Ancient Soulhold Godlord, mamatay. Tinatakan ng mga miyembro ng Giant God Hall ang mga landas ng pag-urong ng Godlord Evil Spirit at naglunsad ng walang katapusang barrage ng mga pag-atake. Hindi. Ang katawan ng Godlord Evil Spirit ay gutay-gutay habang siya ay napaungol sa kawalan ng pag-asa. Sa harap ng dalawang top-class na First Heaven Godlords sa Xin Huang at ng Grand Elder, wala siyang pagkakataong makatakas. Kung mamamatay ako, isasama kita. Ang mga mata ng Godlord Evil Spirit ay namumula sa pagkasuklam habang nagpasya siyang magpasabog sa sarili. Siya ay magpapasabog sa sarili.
Tumawag si Zhao Feng nang mapansin na magpapasabog ang Godlord Evil Spirit. Ngumisi si Xin Huang at agad na nagpaputok ng isang palad ng 5 kulay na enerhiya upang pilitin ang Godlord Evil Spirit pabalik ng ilang li. Divine Earth Suppression. Pinagdikit ng Grand Elder ang kanyang mga palad, ginamit ang kanyang Law of Earth. Boom! Isang napakalaking sheet ng gintong lupa ang lumitaw sa itaas ng Godlord Evil Spirit at bumaba sa ibabaw niya. Ang Godlord Evil Spirit ay nasa ilalim ng matinding panggigipit sa sonang ito ng gininto ang lupa, at ang kanyang malubhang pinsala ay naging dahilan upang hindi siya makalaban. Underworld Thorn. Madilim na pula at nakakapasong mga spike na bumaril mula sa lupa at tumagos sa katawan ng Godlord Evil Spirit. Mamatay. Sa wakas, pinakawalan ni Xin Huang ang isang malakas na palad at winasak ang kaluluwa ng Godlord Evil Spirit. Hahaha. Nawalan ng Godlord ang Ancient Soul Hall. Napakawalang ingat. 2 lang ang Godlord, naglakas loob silang lumapit sa Giant God Hall. Nagdiwang ang mga miyembro ng Giant God Hall. Bago pa man ganap na nagsimula ang digmaan, ang Ancient Soul Hall Godlords ay nakagawa ng isang kakilakilabot na pagkakamali, na nagpapahintulot sa isa sa kanilang bilang na mapatay ng Giant God Hall. Ang puwang sa lakas sa pagitan ng dalawang panig ay ginawang mas maliit. Marami kaming utang nito kay Zhao Feng. Namumula ang mukha ng Ancient God Giant Devil habang mariin niyang tinitigan si Zhao Feng. Kung hindi dahil sa napansin ni Zhao Feng ang kalaban nang hindi siya napapansin, pinahintulutan siyang ipaalam sa mga Godlords ng Giant God Hall, mahihirapan silang pumatay ng isang kaaway na Godlord. Ang Ancient God Giant Devil ay tina-target noon si Zhao Feng, ngunit ito ay dahil napakaraming buhay ang nakataya sa digmaang ito. Ngayon, gayunpaman, muling nagbigay ng mahusay na serbisyo si Zhao Feng. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa pagkakataong ito bilang paghingi ng tawad sa kanyang nakaraang pag-uugali. King of Gods, Kabanata 1440. Full-Scale War. Marami kaming utang nito kay Zhao Feng. Namumula ang mukha ng Ancient God Giant Devil habang mariin niyang tinitigan si Zhao Feng. Kung hindi dahil sa napansin ni Zhao Feng ang kalaban nang hindi siya napapansin, pinahintulutan siyang ipaalam sa mga Godlords ng Giant God Hall, mahihirapan silang pumatay ng isang kaaway na Godlord. Ngunit walang nakakaalam kung paano ito nagawa ni Zhao Feng. Zhao Feng, maraming salamat sa iyong pagdating upang tulungan ang Giant God Hall. Nagbigay ka na naman ng magandang serbisyo. Ang mga miyembro ng upper echelon na walang magandang impresyon kay Zhao Feng noon ay nagsimulang magpasalamat. Ang mga miyembro ng Giant God Hall ay bumalik lahat sa Divine Kingdom. Kahit na nakapatay sila ng isang Godlord ng Ancient Soul Hall, mas malakas pa rin ang Ancient Soul Hall kaysa sa Giant God Hall. Bukod dito, sa sandaling umalis sila sa Scorching Underworld, ang Ancient Soul Hall ay hindi na mapipigilan ng kapaligiran, na iiwan ang Giant God Hall sa mas masamang sitwasyon. Kaya, hindi nila itinuloy ang pagtugis. Sa pagbabalik sa Divine Kingdom ng Giant God Race, ang kapana-panabik na balita ay kumalat sa lahat ng iba pang miyembro. Napatay ng aming panig ang isang Godlord ng Ancient Soul Hall. Kahanga-hanga. Ang digmaan ay hindi pa ganap na nagsisimula, ngunit ang Ancient Soul Hall ay nawalan na ng isang Godlord. Dahil dito, naramdaman ng lahat ng miyembro ng Giant God Hall na may pagkakataong manalo. Ngayong nakabalik na siya sa Divine Kingdom ng Giant God Hall, hinanap ni Zhao Feng sina Nan Gongsheng at Kun Yun. Ang dalawa sa kanila ay parehong lubos na nag-improve mula noong huli nilang pagkikita. Si Nan Gongsheng ay nasa rank 8 habang si Kun Yun ay isang rank 5 True God. Bukod sa cultivation, nakaranas din silang dalawa ng malaking pagbabago sa personalidad. Gaya ng inaasahan, ang panganib at mga labanan ay maaaring pasiglahin ang potensyal ng isang mandirigma at gawin silang mas malakas. Ngunit ang Giant God Hall ay may maliit na pagkakataon na manalo sa paparating na digmaan, at kahit na nagawa nila, ang tagumpay ay tiyak na isang lubhang mapait. Binigyan niya muli ang kanyang dalawang kaibigan ng ilang bagay na nagpoprotekta sa buhay sa pag-asang makakaligtas sila sa digmaan. Samantala, agad na pinangunahan ng Godlord Gloomhaven ang mga puwersa ng Ancient Soul Hall sa perimeter ng Scorching Underworld sa kanyang pagbabalik. Kung iisipin ay magiging ganito ang mga bagay. Malungkot na bumantong hininga ang Godlord Gloomhaven,
Medyo sinisisi ang sarili. Kung napigilan niya ang Godlord Evil Spirit noon, hindi magiging ganito ang sitwasyon. Pagkalipas ng 5 araw, dumating ang isa pang Godlord mula sa Ancient Soul Hall. Godlord Gloomhaven, ano ang nangyayari dito? Naramdaman ng maikling elder na ito na may mali. Godlord Ghost Centipede, ang sitwasyon ay ganito. Ipinaliwanag ng Godlord Gloomhaven ang lahat ng nangyari. Ang Godlord Ghost Centipede ay ang Grand Elder ng Ancient Soul Hall at isang top-class na pag-iral sa mga First Heaven Godlords. Ano? Namula ang mukha ni Godlord Ghost Centipede sa galit. Ang mapait na pagkatalo sa sagupaan ng Ancient Gods ay naiintindihan, dahil nangangahulugan lamang ito na ang Giant God Hall ay may kalamangan sa terrain. Ngunit si Godlord Gloomhaven at Godlord Evil Spirit ay nag-iisang nakipagsapalaran sa gitna ng teritoryo ng kaaway at nadiskubre sila ng Giant God Hall, kaya naging sanhi ng pagkamatay ng Godlord Evil Spirit. Ano man ang mangyari, malinaw na nasa kanilang dalawa ang sisihin dito. Naging sanhi ito ng Ancient Soul Hall na mawalan ng isang Godlord. Ang mga Godlords ay ang pinakamataas na puwersang panlaban ng Ancient Desolate Realm of Gods. Ang nag-iisang Godlord ay nangangailangan ng napakaraming oras at lakas upang bumangon. At ngayon, ang Ancient Soul Hall ay nawalan ng isang Godlord, at nawala ito sa Giant God Hall. Paanong hindi magagalit ang Godlord Ghost Centipede? Pero kahit anong galit niya, wala siyang magagawa sa sitwasyong ito. Lumipas ang 1 buwan. Bakit hindi pa dumarating ang Hall Master? Natagpuan ito ng Godlord Gloomhaven na medyo kakaiba. Sinabi sa kanya ng Ancient Soul Hall Master na kailangan lang niya ng kalahating buwan para makarating. Halos hindi na siya natapos sa pagsasalita nang biglang bumaba ang isang mabigat na enerhiya, na naging dahilan upang bumaba ng husto ang temperatura ng scorching underworld. Swish! Isang itim na ambon ang nahayag sa hangin, at sa loob ay isang hindi malinaw na itim na figure. Ano ang sitwasyon? Ang Ancient Soul Hall Master ay sumulyap sa Godlord Gloomhaven at malamig na nagtanong. Dumating siya makalipas ang kalahating buwan kaysa sa sinabi niya. Pangunahin ito dahil sa iba't ibang mga bagay ay naantala siya sa kalsada. Maging siya ay kakaiba na makakatagpo siya ng napakaraming sakuna. Bilang Second Heaven Godlord, naramdaman niya na may kakaibang nangyayari. Nakakasira ang sitwasyon. Nagsalita ang Godlord Gloomhaven sa napakalambot na tono habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon. Ano? Patay na si Godlord Evil Spirit. Ang galit na boses ng Ancient Soul Hall Master ay umalangaw-ngaw na parang kulog. Ang buong mundo ay tila nagdilim habang ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa radius na ilang daang libong li ay bumagsak sa lupa at nanginginig. Maging ang Godlord Gloomhaven ay nakaramdam ng labis na hindi komportable sa ilalim ng presyon ng enerhiya ng Ancient Soul Hall Master. Hall Master, patawarin mo ako. Agad na humingi ng awa ang Godlord Gloomhaven. Medyo maikli ang ugali ng kanilang Hall Master. Kung magpupumigla sa galit ang Hall Master, siya ang magdusa. Hall Master, hindi lahat ng Godlord Gloomhaven ang may kasalanan. Pakiramdam ko ay may kakaiba sa Giant God Hall. Lumapit si Godlord Ghost Centipede at nagkomento. Pero nagsasabi din siya ng totoo. Sa normal na mga pangyayari, hindi kailanman matatalo ang Ancient Soul Hall sa mga maliliit na labanan, ngunit sa katotohanan, ang Ancient Soul Hall ay dumanas ng matinding pagkatalo. Sa ilalim ng mga panghihikayat ng Godlord Ghost Centipede, medyo kumalma ang Ancient Soul Hall Master. Kung ito ay mga normal na pangyayari, mabigat na parusahan niya ang Godlord Gloomhaven. Ngunit hindi ngayon ang oras. Kung ang Godlord Gloomhaven ay ginawang walang kakayahang makipaglaban, mas mahihirapan sila sa pakikitungo sa Giant God Hall. Hall Master, bagamat nakagawa ako ng malaking pagkakamali, nagtagumpay din kami sa pag-aaral ng ilang lihim ng Giant God Hall. Pawis na pawis ang Godlord Gloomhaven habang nagsasalita. Magsalita ka. Walang humpay na sabi ng Ancient Soul Hall Master. Naunawaan din niya ang mga lihim ng Giant God Hall. Sa kanyang pananaw, ang Giant God Hall ay walang pagkakataong manalo. Ngunit sa maikling sagupaan na ito, ang Ancient Soul Hall ay dumanas ng matinding pagkatalo. Nagtataka ito sa kanya kung paano nagawa ito ng Giant God Hall. Hindi pa nagtagal,
Naramdaman ko ang isang bagong lumitaw na God Lord will malapit sa Giant God Hall, ngunit sa panahon ng labanan, ang Giant God Hall ay nagpadala lamang ng dalawang God Lord, ang Grand Elder ng Giant God Hall at si Xin Wuang. Ang God Lord Gloomhaven ay may mahigpit na ekspresyon. Para sa mga miyembro ng Upper Echelon, ang Giant God Hall ay natural na mas mababa sa atin. Batay sa aking pagtatansya, mayroon pa tayong 6 na kalahating hakbang na God Lord kaysa sa kanila. Isang bagong kalooban ng God Lord. Nagulat ang Ancient Soul Hall Master. Wala siyang pakialam sa iba pang sinabi, ngunit ang nag-iisang God Lord ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa digmaang ito. Kung mali nilang tansyahin ang lakas ng God Lord ng panig ng kaaway, sila ay magdaranas ng matinding kahihinatnan. Kahit na may bagong God Lord ang Giant God Hall, hindi sila magtatagal laban sa mga lumang God Lords na tulad natin. Dahan-daw ang sabi ng God Lord Ghost Centipede. Bagamat patay na ang God Lord Evil Spirit, mayroon pa ring 3 God Lords ang Ancient Soul Hall. At ang Giant God Hall ay mayroon lamang 2 God Lords dati. Kahit na ang isang bagong God Lord ay gagawin lamang ang mga numero. Sa parehong God Lords at mga miyembro ng Upper Echelon, ang Giant God Hall ay mas mababa sa Ancient Soul Hall. Hall Master, kailan tayo sisilakay? Tanong ng God Lord Gloomhaven. Maghintay hanggang ang lahat ng ating puwersa ay matipon. Gusto kong lipulin ang Giant God Hall sa isang iglap. Malamig na kumikinang ang mga mata ng Ancient Soul Hall Master. Kapag siya ay personal na kumilos, palagi niyang dinudurog ang kanyang kalaban sa napakatinding lakas. Makalipas ang kalahating buwan, ang Ancient Soul Hall Master na pumasok sa pag-iisa ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, kumuha ng message token, at pinag-aralan ang impormasyon sa loob. Andito ka na rin sa wakas. Ang Ancient Soul Hall Master ay tumayo at lumabas ng pag-iisa. Atake. Wasakin ang Giant God Hall. Ang malamig at malupit na boses ng Ancient Soul Hall Master ay umalangaw-ngaw sa buong mundo, na naging sanhi ng pagbaba ng temperatura ng Scorching Underworld ng ilang degree. Sa ibang lugar sa Scorching Underworld, 2 figure ang may masayang paglalakad. Sigurado ka bang namatay si Yu Heng sa kamay ng Giant God Hall? Tanong ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may puting buhok. Katabi niya ang isang matangkad na matanda, natatakpan ng mga sinaunang tato ang katawan. Ang kanyang puting balbas ay umaabot sa lupa habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang pilak na tungkod, at ang kanyang mga mata ay tulad ng malawak na mabituing kalangitan. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang God Lord Stellar Aspect. Bagaman hindi matukoy ng matandang ito kung kanino lang namatay si Henger, napagpasyahan ng matandang ito na hindi nakatagpo si Henger ng isang eksperto sa antas ng God Lord sa Light Race Divine Kingdom. Ang mga mata ng God Lord Stellar Aspect ay sobrang malungkot. Malaki ang sinisisi niya sa kanyang sarili sa pagkamatay ni Yu Heng. Siya ang Panginoon ni Yu Heng at isang Second Heaven God Lord, ngunit pinahintulutan niyang mamatay si Yu Heng, isang may hawak ng bloodline ng Ancient Race. At hindi niya alam kung paano namatay si Yu Heng. Kaya, ang pangunahing layunin ng God Lord Stellar Aspect sa pagkakataong ito ay alamin kung paano namatay si Yu Heng. Ang digmaan sa pagitan ng Ancient Soul Hall at Giant God Hall ay pangalawa. Si Yu Heng ay nagtataglay ng 20 hanggang 30% ng kapangyarihan ng bloodline ng Ancient Race, na kaya niyang labanan ang isang ordinaryong God Lord. Ngunit sa Light Race Divine Kingdom, si Yu Heng ay hindi nakatagpo ng isang God Lord, ngunit siya ay namatay pa rin. Kung ito ay hindi isang God Lord, sino lang ang may kakayahang pumatay kay Yu Heng gamit ang kanyang bloodline sa Ancient Race? Bukod dito, ang mga miyembro lamang ng Giant God Hall ang nakapasok sa Divine Kingdom ng Light Race, kaya malamang na sila ang mga pumatay. Tiyak na kikilalanan ko ang mamamatay tao at ipaghihiganti si Henger. Naging malamig at malupit ang mga mata ni God Lord Stellar Aspect. Sa Giant God Hall Divine Kingdom, dumating na ang Ancient Soul Hall Master, at natipon na nila ang karamihan sa kanilang puwersa. Malamang magsisimula na sila sa pag-atake. Labis na nag-aalala ang Grand Elder. Kahit na napatay nila ang isang Ancient Soul Hall God Lord noon, ang Giant God Hall ay mas mahina pa rin sa pangkalahatan. Kung ibibigay natin ang lahat ng ating lakas sa pagprotekta sa lugar na ito, mayroon pa tayong pag-asa.
Matigas na sabi ng Ancient God Giant Devil. Sa isang direktang paghaharap, ang Giant God Hall ay tiyak na makakaranas ng isang mapait na pagkatalo, ngunit kung sila ay lumaban ng defensive, mayroon pa rin silang pag-asa. Sa sandaling ito, ang buong Giant God Hall Divine Kingdom ay nanginag. Darating na ang Ancient Soul Hall. Ngumuso si Xin Huang habang umaalis. Ang lahat ng iba pang miyembro ng Giant God Hall ay nagsimulang kumilos, umalis sa Divine Kingdom. Pagkaalis, nakita nila ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall sa paligid nila. Sa mga tuntunin ng mga numero, tila mas marami ang Ancient Soul Hall. Ngunit ito ay dahil lamang ang pinakamahinang miyembro ng hukbo ng Ancient Soul Hall sa gitna ng Scorching Underworld ay isang rank 7 Ancient God. Mayroon silang mas maliit na hukbo, ngunit lahat sila ay may mataas na ranggo na mga eksperto, ang kanilang kabuuang lakas ay higit pa sa Giant God Hall. Hihihi, ang Giant God Hall ay naging maayos na. Ang Ancient Soul Hall Master ay masamang tumawa habang siya ay nanunuya. Sa sandaling makita niya ang hukbo ng Giant God Hall, lubos siyang na-relax. Ang mga miyembro ng Giant God Hall ay naging malungkot. Ang kanilang mga miyembro sa ilalim ng antas ng Ancient God ay maaari lamang manatiling ligtas sa ilalim ng proteksyon ng mga matataas na ranggo na Ancient God. Patayin. Nag-utos ang Ancient Soul Hall Master. Ang lahat ng mga eksperto ng Ancient Soul Hall ay sumulong. I activate ang Hall Protecting Array. Tumawag si Xin Huang. Buzz. Biz. Hindi mabilang na puting sinag ng liwanag ang bumaril mula sa ilalim ng lupa, na bumubuo ng isang napakakomplikadong hanay. Kaboom! Ang isang hadlang na gawa sa hindi mabilang na mga salita at mga inscription ay unti-unting nabuo, na nakapaloob sa lahat ng miyembro ng Giant God Hall sa loob nito. Apat na maitim na dilaw na eskultura ang lumitaw sa apat na gilid ng harang na ito, nakakapit sa sable, espada, sibat, at cudgel. Lahat ng bahagi ng kanilang katawan ay natatakpan ng mahiwagang mga salita ng Heaven's Legacy Race. Ang lahat sa loob ng hanay ay malaya na ngayon mula sa mga epekto ng nakal-alasong apoy na ambon. Nakuha ni Xin Huang ang hanay na ito mula sa Light Race Divine Kingdom. Pagkatapos ng ilang pagbabago, nagawa niyang i-activate ito ayon sa gusto niya. Tulad ng inaasahan, isang array ng Heaven's Legacy Race. Ang Ancient Soul Hall Master ay hindi masyadong nagulat. Ito ay dahil sinabi sa kanya ng God Lord Stellar Aspect ang lahat ng posibleng trump card na maaaring taglayin ng Giant God Hall.